Hi, this is Maya. Sa session na ito, aaralin natin ang questions 9 to 16 ng Week 8 review. Ang focus natin dito ay lathe basics, accessories, chuck, steady rest, calculation of RPM and machining time at parts ng horizontal milling machine. Hindi lang natin kukunin ang tamang sagot, iintindihin din natin ang principle at paano siya maaalala sa exam. Okay, tara, umpisahan na natin. Para sa part 1, mag-focus muna tayo sa mismong lathe machine at sa mga tools nito. Ano ba yung mga basic concepts na hindi pwedeng kalimutan? First question, paano ba tinutukoy ang sukat o size ng isang lathe? Ito, laging lumalabas sa exam to, kaya make sure na makuha natin ng tama. So, heto yung pinaka-importante. Ang sukat ng isang lathe, hindi yan base sa kung gaano siya kabigat o kung gaano kalakas yung motor niya. Ang tanong palagi ay, gaano kalaking piyesa ang kaya niyang gawin? Parang pag bumibili ka ng ref, di ba? Ang concern mo yung laman, kung gaano karami ang kasya sa loob, hindi yung bigat ng ref. Ganon din dito. Ang tamang sagot at ang keyword na hahanapin nyo ay swing o swing. Ito yung maximum diameter na kayang paikutin ng machine. At may tatlong sukat yan. Una, yung swing over bed, pinakamalaking diameter na kasya sa ibabaw ng bed. Pangalawa, distance between centers, pinakamahabang piyesa na pwedeng isert pa. At pangatlo, swing over carriage, yung maximum diameter na ikot ng hindi tatama sa carriage. So pag tinanong yung size ng lathe, ang sagot ay tungkol sa capacity niya para sa workpiece. Sige, next question na tayo. Question number 10. Alin sa mga sumusunod ang hindi accessory para sa lathe center work? Question to na process of elimination, kaya kailangan nating alamin kung sino yung hindi kabilang sa grupo. Okay, para sa center work, kung saan sinusuportahan yung piyesa sa magkabilang dulo, may tatlong common accessories tayo. Yan ay yung dulimpan or drive plate, dulige or lathe dog, at yung mandrel or mandrel. Ito yung mga katulong para mahawakan at mapaikot yung workpiece. So sa mga choices, ang naiba, ang hindi kasama, ay yung broach. Bakit hindi kasama ang broche? Simple lang. Ang broach kasi ay isang cutting tool para sa ibang proseso na tinatawag na broaching. Ginagamit to para gumawa ng mga hugis tulad ng keyway sa loob ng butas. So wala talaga siyang kinalaman sa pag-support ng workpiece. Okay. So pag center work sa exam, ang hahanapin ko lang sa choices ay tulimpan, dulige, or mandrel. Kung ano yung hindi isa sa mga yan, yun ang sagot. Got it. Exactly! Perfect memory trick yan. Sige, lipat na tayo sa part 2. Pag-usapan naman natin ang iba't ibang paraan ng paghawak at pagsuporta sa workpiece. Question 11. Tungkol naman sa efficiency. Aling klase ng chuck ang nagpapahintulot sa'yo na mag-clamp at mag-release ng pyesa nang hindi na kailangang patayin ang makina? Ang keyword dito, without stopping. Anong chuck ang pangmabilisan? At ang sagot dyan ay pneumatic chuck. Gumagamit to ng compressed air para buksan at isara yung jaws niya, kahit na umiikot pa yung spindle. Di tulad ng manual chucks na kailangan mo pang itigil yung makina at gamitan ng susi. So pag mass production ang usapan at importante ang bawat segundo, pneumatic chuck ang aabangan. Next up, question 12. Alin sa mga pahayag tungkol sa traveling steady rest o follower rest ang mali? Importante itong mga steady rest, lalo na pag mahaba at payat yung workpiece mo para hindi ito bumabend o mag-vibrate habang tinatrabaho. Okay, para masagot to, dapat alam natin ang pinagkaiba ng dalawang klase ng steady rest. Una, yung fixed steady rest. Nakamount to sa bed ng lathe, usually may tatlong jaws at hindi gumagalaw. Naka-steady lang. Pangalawa, yung traveling or follower rest. Ito naman, sa saddle na kamount, usually dalawa lang ang jaws at heto ang clue, sumasabay siya sa galaw ng cutting tool. Kaya pala follower rest? Kasi sinusundan niya yung cutting tool. Parang personal trainer, lagi nakasunod sa'yo. Ang ganda ng analogy na yan. Perfect! Yung fixed rest, siya yung spotter mo sa gym na nakatayo lang. Yung traveling rest, yun yung personal trainer mo na travels with you, kasabay mo sa bawat galaw. So pag sa exam ay nakita kayong sinasabi na ang traveling rest ay nakafix sa bed, yun na yung maling sagot. Kasi saan nga ulit siya nakamount? Sa saddle. Okay, bago tayo pumunta sa calculations, mabilis na recap. Una, ang size ng lathe, based sa workpiece capacity o swing. Pangalawa, ang broach. Hindi yan pang center work.
Pangatlo, pneumatic chock para di na kayang itigil ang makina. At pang-apat, traveling rest, sumasabay sa saddle. Fixed rest, nakapirmi sa bed. Clear? Tara, mag-compute na tayo. Okay, dito na tayo sa part 3, the numbers game. Ito na yung part na may konting math, pero huwag mag-alala, i-breakdown natin to step by step. Question 13. Meron kang workpiece na 36 mm ang diameter. Gusto mo siyang gawing 34 mm. Yung handle mo, for every 1 full turn, 4 mm ang movement at may 200 divisions. So ang tanong, ilang divisions ang iikotin mo? May trap tong tanong na to kaya dahan-dahanin natin. Step 1, alamin muna natin kung gaano kalayo ang tinatakbo ng tool sa bawat division. So 4 mm divided by 200 divisions, yan ay 0.02 mm per division. Step 2, heto na yung lathe rule na sinasabi ko. Tandaan, dahil umiikot yung pyesa, yung bawas sa diameter ay laging doble ng actual na pinasok ng tool. Teka lang, pag-i-explain ulit. So kung 2 mm yung total na bawas sa diameter, ibig sabihin 1 mm lang yung actual na in-feed ng tool. Kasi nga, umikot so kinakain niya yung taas at baba na sabay. Gets ko na. Exactly. Yun. So for step 3, ang kailangan nating in-feed ay 36 minus 34 divided by 2, which is 1 millimeter lang. Finally, step 4, i-divide natin yung kailangan nating in-feed na 1 millimeter sa movement per division na 0.02 millimeter. 1 divided by 0.02 equals 50. So 50 divisions ang sagot. Ang laging bitag dyan ay yung makalimutan na i-divide by 2 yung diameter reduction. Marami ang nadadali dyan. Moving on to question 14. Dito naman, kukunin natin yung spindle speed o RPM. May formula tayo para dito na kailangan nating i-memorize. N equals 1000 V over pi d. Yung N, yan yung RPM na hinahanap natin. Yung V is cutting speed at yung D, yan yung diameter ng workpiece. Yung 1,000, para lang yan sa unit conversion. Tandaan nyo tong formula na to. At related dyan yung question 15 on calculating machining time. 3-step process to. Step 1, hanapin muna yung RPM o N gamit yung formula kanina. Step 2, kunin mo yung feed per minute, which is feed per revolution, F, times yung N na nakuha mo. At step 3, yung time T ay yung length, L, divided by yung feed per minute na nakuha mo. Okay, so parang domino effect. Kailangan mo muna ng N para makuha si feed per minute. Tapos kailangan mo si feed per minute para makuha si time. So, N, then FM, then T. Got it? Yon ang tamang flow. Galing. Sige, para sa huling parte natin, part 4. Umalis muna tayo sa lathe at silipin natin ang isa pang machine. Last question, number 16. Sa isang horizontal milling machine, anong parte ang may control sa galaw na paabante at paatras o yung front-to-back feed? Para masagot to, tandaan natin yung tatlong major movements. Yung knee, para yan sa vertical movement or taas-baba. Yung table, para yan sa left-right o longitudinal movement. At yung hinahanap natin na front-back o transverse movement, yan ang trabaho ng saddle. Saddle! Madaling tandaan. Parang nakaupo ka sa saddle ng kabayo, pwede kang umabante o umatras. Perfect! Ganda ng memory trick na yan. At dito na nagtatapos ang review natin. Bilang final checklist nyo, tandaan ang mga biggest traps, yung diameter versus in-feed, laging i-divide by 2. At yung location ng fixed at traveling rests. I-memorize nyo yung formula for spindle speed at machining time. At i-master nyo yung movement ng knee, saddle at table sa milling machine. Ang goal ay hindi lang mangsaulo, kundi maintindihan yung bakit sa likod ng bawat sagot. Exactly. Maraming salamat sa pagsama nyo. Good luck sa review at happy machining! Maya Explainers is brought to you by the first licensed remittance company in South Korea.